tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. I-scan ang QR code o mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong mga donations. Para ma-acknowledge namin ang inyong donations, ay mag-message po kayo sa amin. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXIS Your Community Radio. Nais po namin muli batiin ang aming mga listeners. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron ka pa bang gustong batiin, Lola Zenny, bago tayo mag-umpisa sa ating paksa? Wala na. Wala na. Talagang, ako. Nais kong batiin ang aking kapatid sa Mati City na si Malu Acera at ang kanyang asawang si Nick Acera at ang aking kapatid na nasa Tagum City na si Imelda Tambor. Good morning sa inyong dalawa sa aming programang Family Matters. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay Grandparenting through Economic Hardship. Okay. Dito po sa Mindanao, lalong-lalo na sa mga lugar na medyo humaharap sa problema ng kanilang ekonomiya tulad ng Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, marami pong lolo at lola ang nagiging pangunahing tagapag-alaga o di kaya'y tagapagbigay ng pananalapi o financial providers para sa kanilang mga apo. Ang mga kadahilanan po nito kung bakit nangyayari ang ganoon na kung saan ang mga lolo at lola ang siya ng sumusuporta sa kanilang mga apo ay dahil minsan sa ang mga magulang ay naghahanap buhay sa malayong lugar. Mm-hmm. Pwede rin na wala silang trabaho ang mga magulang ng mga apo. O di kaya sila po ay produkto ng tinatawag nating broken families o di kaya dahil sa kahirapan. Ang mga kadahilanan ito ay nagdudulot po ng physical, emosyonal, at problemang pinansyal sa mga lolo at lola. Lalo't lalo pa na iisipin natin na sila'y nagkakaedad na, humihina na ang medyo nawawala ng kalakasan, limitado na ang pagkilos at minsan limitado rin ang pananalapi. Kaya nga minsan ang mga lolo at saka lola na naiisip nila na kahit sa ganung edad na dapat sa edad nila nagpapahinga na, no? Kumbaga nagre-retire na, ay napipilitan pa silang magtrabaho para sa kanilang mga apo. Na minsan naman, napakaganda ng kanilang intensyon, pero ito naman po ay nakakaepekto sa kanilang kalusugan. Ngayon, bilang mga lolo at lola, nais po nating ipaalala sa isa't isa, kasi si Lola Seni at ako, pareho na po kami mga lola, no? Atin pong hikayatin ang bawat lolo at lola sa mga Bible verses na makakatulong para kumbaga lumuwag-luwag ang ating mga kalooban habang tayo ay tumutulong sa ating mga apo. Unang-una, ito panghawakan natin. Ang ating Diyos ay tagapagbigay at
sa ating mga lolo't lola, magtulungan po tayong ipaalala sa bawat lolo at lola at ang iba't ibang Bible verses. Unang-una, God is our provider and sustainer. Ang ating Panginoon ay tagapagbigay at tagapagtaguyod. Yan ay makikita natin. Saan natin yan makikita, Lola Sen? Sa Philippians 4:19. Sabi sige daw. dito, Okay. God cares for those who care for others. Philippians 4:19. Ituloy mo pa. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Saan naman yan? Saan galing yan? Ano Ano pa rin yung Philippians 4:19. Ha? Oo, sa Philippians pa rin, di ba? Oh, Philippians 4:19 pa rin. Ano pa yung isang, sige, aanin ko muna yan sa, sa Tagalog. Yung ano na yan, yung Philippians 4:19. Okay, sa Tagalog naman. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, tayo kasi minsan, pagdating sa mga pangangailangan, lagi natin kasing pinipilit na sa sarili ba nating lakas? Minsan kasi hindi sapat ang ating lakas. Kakailanganin natin na ang tulong ng Panginoon. Kaya nga po, di ba? God cares for those who care for others. Ang Diyos ay mag-aalaga doon sa mga taong nag-aalaga din ng ibang tao. Ang Philippians 4:19 ang nagpapatunay niyan. Kaya nga nabanggit, ang lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay ng Diyos. Ang kailangan lang natin, dapat tayong mga lolo't lola, magtiwala tayo sa Diyos. Sa magagawa ng Diyos. Sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Ngunit, kailangan tayo din dapat ay mag-alaga sa iba. Hindi lang sa pangsarili ang ating pangsarili lang ang ating iisipin. Dapat iniisip din natin ang iba. Dapat mag-care din tayo sa ibang tao. Sabi nga what you have done unto me, you have done unto others. Yes, oo. Yan. Matthew 6:26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Sa Tagalog po masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamaling. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? O ano bang personal mo na karanasan, Lola Senny, na naranasan mo ang Panginoon ay napakabuting tagapagbigay at tagapagtaguyod? Katulad nga ng naano ko kanina, na-share ko na kanina, yung kung paano na tinulungan kami ng Panginoon sa aming yung problema. Sa financial. Oo. Pero higit pa doon, sabi nga kung bakit yung mga ibon nga pinapakain niya. What more tayo na minsan nga galing kami sa church. Minsan di na kami nakakapagluto. Pero may kanin kami. Sabi ng mga Mama, anong ulam natin? Tapos sabi ko, mag-pray kayo. May darating na pagkain. Minsan biro para sa iyo, pero andun yung magtiwala tayo, may darating na ulam para sa atin. Tapos sabi niya, Mama, talagang gutom na ako. Sabi niya ganyan. O sige, binigyan kong pera.
punta ka sa tindahan, bumili ka ng ulam. Nung punta siya sa tindahan, pagbalik niya, naku, ang haba ng tawa niya, ang ngiti Oo. niya, hanggang yung kanyang ngiti. Tapos may bit-bit ng isang bowl Oo. na pansit lomo. Oo. Oh. Lomi. Lomi, pansit lomi, sabi niya, Mama! Answered prayer! Oo. Kaya sabi ko, sabi na sa iyo sabi kong ganyan mayroon darating na magtiwala lang tayo sa magagawa ng Diyos. Totoo nga mama, nakakain kami na dahil dun sa pananampalataya natin, ay pati yung mga bata, sila, na natututo sila. Correct. Bilang mga Yan elderly. ang maganda doon. Di ba? Mm-mm. Minsan nag-aabang kami ng sasakyan. Sabi niya, ang hirap naman sumakay, mag-pray kayo. May darating na sasakyan. Kaya maya, Lord, sana mag-provide ang sakit na ng paa ko. Kanina pa kami nakatayo dito. Kaya maya may dumarating na sasakyan. Na talagang, God will provide. Sabi Oo, mo yan. totoo yan. Yeah. Alam mo, Lola Zenny, yan din ang na isang bagay na natutunan ko sa buhay ko habang ako'y nagkakaedad. Yung bagang, hindi lahat ng bagay ituring mo bang problema? Kung magkakaroon ka ng problema, bakit kausapin mo kaagad si Lord? Mm-mm. Oo, hindi mo ba sasarilinin yung problema. Ako, Lola Zenny, naalala ko nung nagkasakit ako. Siyempre, nag-iisa ako. Ang isang kadahilan na ayaw ko nung magpa-hospitalize. Sino magbabantay sa akin? Oh, wala naman. Alam mo ba, ang sister-in-law ko na galing sa Jensen, ang paano inarrange ng Diyos, na umuwi. Ngayon, sabi ng mother-in-law ko, magpa-check up ka na, kay lagi kang nilalagnat at matamlay ang itsura mo. Sabi ko, oo, sige. Oo ako ng oo, pero hindi ko naman ginagawa. Hanggang sa sinabi ng sister-in-law ko, ako, sasamahan kita. Sabi ko, ha? Nung sinamahan niya ako dun sa hospital, nung chine-check up na ako ng doktor, siguro nga nakita ng doktor na hindi na ako dapat pauwiin. Sinabi ng doktor, idiretso na to sa ER. Ako nagulat ako, sabi ko, hindi ako handa. At saka, hindi ako handa. Wala akong dalang gamit. Tapos, pangalawa, walang magbabantay sa akin. Pangatlo, ang dala naming pera, tamang-tama lang sa pag-check up ko at saka sa gamot na bibilin. Alam mo ba? Sabi ng sister-in-law ko, ako magbabantay sa'yo. Dati pumayag na ako, so diniretso na ako sa sa ER. Emergency room. Oo, nandun ako sa emergency room. Alam mo, tumawag kagad ako sa aming pastora na nasa hospital ako, na i-admit na ako. Alam mo ba na so nagdasal, ganun. Anong gusto ko daw request? Sabi ko, financial blessing, kasi ang private hospital yung pinuntahan ko, private hospital yon. Ang bait ng Diyos. Dalawa ang aking caregivers. 2 sisters-in-law ko ang caregivers ko. Tapos, tumulong may mga kaibigan akong tumulong. Ay, naku. Tapos, ang higit sa lahat, the Lord has provided, tulad sabi mo, the Lord will provide all our needs. Yes. According Yung to aking, His riches in glory. kasi yung isang linggo ako sa hospital. Pinrovide talaga ni Lord. Paano si Lord nagpadala ng mga taong tumulong sa akin. At masaya ako kasi alam mo bakit? Yung mga kaibigan ko na hindi ko ina-expect na pupunta sa simbahan, pumunta. Kaya, talaga ang Diyos, pag you trust the Lord, no? Siyang hihipo. Oo. Kumbaga, i-surrender mo ba yung sa kanya, ang tiwala mo sa kanya? Lord, bahala ka na. Oh, Lord. Hindi ko to kaya. Ako sinabi ko talaga, Lord, wala akong kapasidad. Pero dahil ito ang sinabi ng doktor, tulungan mo ako.
Oh. Tapos, nasa isip ko rin, alam kong tutulungan ako ng Diyos. Kaya nga po sa ating mga tagapakinig, patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Alam niyo pong kayang-kaya ng Diyos na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang pagbayaran ang ating mga kasalanan at upang magbalik loob tayo sa Kanya. Ano pa? Yun na, kung ikukumpara mo doon, ano pa kung hihingi tayo para ibigay niya ang ating mga pangangailangan? Kaya nga niyang ibigay ang kaisa-isa niyang anak. Yan pa kayang mga pangangailangan natin sa araw-araw. Yes. Pero ang sikreto po ang pagtitiwala. Huwag niyo pong kalimutang yung verse sa Philippians 4:19 at Matthew 6:26. Ito naman po ang susunod na Bible verse na makakatulong sa ating mga lolo at lola para ipakita ang kahalagahan ng pagbibigay at sakripisyo. Hindi po biro, Hindi po biro ang sakripisyong ibinibigay ng mga lolo at lola sa kanilang mga apo. Yung sakripisyong ibinibigay ng mga lola ay nagpapakita kung gaano po kabuti ng kanilang mga puso. Tingnan niyo po sa edad ng inyong mga lolo at lola, di ba dapat sila na ang pagsilbihan? Kasi nga matanda na sila, di ba? Pero tingnan ninyo, kahit na sabihin na natin na matanda na sila, mahina na sila sa pangangatawan, hindi po doon nagtatapos ang kanilang sakripisyo, serbisyo para sa kanilang mga anak at apo. Pakibasa nga po dyan, Lola Zenny, ang Proverbs 11:25. A generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. Tingnan mo Yan ay galing sa Kawikaan. Okay, Kawikaan 11:25. Anong sabi dyan? Sa Tagalog, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan na. Tingnan niyo po. Yan Kung kayo po ay matulunging tao, sinisigurado yan ng Panginoon na kayo ay sasagana ang pamumuhay. Yan. At kung sino yung tao na kailangan ng tulong, dahil naging matulungin, ay siguradong may tutulong sa kanila. Para bang sinabing you reap what you sow. Kung anong tinanim nyo, yun ang aanihin nyo. Kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, babalik sa'yo. Ay ginawa mo na rin sa Panginoon. Kaya tingnan nyo, kung kayo ay matulungin, di ba? Kung kayo ay taong matulungin, yung bang hindi nagbibilang ng kapalit, yun ang talagang tunay na tulong. Hindi ka tumutulong dahil naghihintay ka ng kapalit. Yun ang tulong na galing bukal sa inyong puso ang pagtulong. Minsan nga ang iba, kahit walang-wala, tumutulong. Doon mo talaga masusukat ang tao kung talagang matulungin. Kasi hindi lang limitado, kung meron ako, bibigay ako, kung wala. Hindi ganun. Naalala nyo ba yung Naalala nyo ba yung Lola Seni, yung kwento sa Bible na yung byuda, yung kahuli-hulihan niyang pera, ibinigay niya sa Diyos? Sa offering. Anong sabi ng Diyos? Mas kaaya-aya sa kanya yung ibinigay ng byuda. Kaysa dun sa malaki ang ibinigay. Kaysa dun sa isang tao na nagbigay ng malaki. Pero yun ay higit dun sa kanyang Kasi nga, sobra-sobra ang pera niya, kaya nakakabigay siya. Pero ang tulong, na limitado na nga ang resources mo,
pero tumutulong ka pa sa iba. Yan ang tunay na matulungin. Yung lola ko nga, kaya nga siguro inabot siya ng 98 years old. Mm-mm. 11 kami. Siya ang nag-alalay sa nanay ko at saka tatay ko para kami ay mapalaki. Dahil si ang father ko ay lagi siyang nadidistino Mm-mm. sa Pampanga dahil foreman carpenter siya. Di siyempre ang mga project niya ay mga probinsya. So ang naiiwan yung lola ko at saka yung mother ko. Mm-mm. At kung sasabihin mong napaka-generous ng lola ko, mahilig ngang magluto, parang ako rin. Naman ako yung magluluto, magbibigay talaga. Magbibigay sa kapitbahay, ang ganun ang ginagawa ng lola ko. Hindi niya iniisip na ano ba tong niluto ko. Okay, benta na lang para kumita Pero hindi siya ganoon. Ako naman, magluluto ako. Sabi ko, Lord, kanino ko to ibebenta? Siyempre, sabi ko, wala naman akong order. Bakit ako luto ng luto? Tumawag ako dun sa kaibigan ko. Nasa Utah na nga yun yung friend ko na yun. Senior na rin. Sabi ko, sister, sabi kong ganyan, nagluto ako ng puto, tsaka puto paw. Baka gusto mong ibenta dyan sa inyo. Tapos para magkapera tayo. Tapos sabi niya, sige, dalhin mo dito. Hindi ko alam na may problema pala siya, na wala silang kakainin nung araw na yun. Kaya Lord, salamat. Kaya ko nalaman yun, nung pag nagpupunta na ako sa kanya, kwentuhan kami. Alam mo, sister, you're an angel. You're a blessing. Sabi ko, bakit? Kasi, alam mo ba, yung dinala mo ditong puto at saka puto paw, hindi ko naman lahat binenta. Kinain namin, yun ang hapunan namin ng apo ko. Talaga? Blessing talaga. Ngayon yung apo niya ay graduate na ng college. Nasa Utah na sila. Hindi nila yan malilimutan. Oo, hindi nila yan malilimutan. Kasi, naalala ko nung high school ako, merong kaibigan ng kapatid ko na mahirap ba ang kalagayan? Hindi naman kami, sabi mo may kaya. Pero kumbaga, nakakakain kami 3 beses isang araw. Na yung ka-classmate niya minsan hindi. So dinadala niya na araw-araw sa aming bahay pagtanghalian para makakain bago magklase sa hapon. Alam mo ba na nung makatapos siya ng pag-aaral, ano ang isinukli niya sa pamilya namin? Ang loyalty niya at saka ang generosity, hindi siya nakalimot. Kung tutuusin mo, 65 na kami noon. Ngayon, ang edad namin noon, 16 years old. So, hindi talaga siya nakalimot. Kasi nga, kaya nga nabanggit ko, minsan ang pagtulong hindi dahil sa sobra, kundi minsan kahit na kulang ka, kaya mo pa rin magbigay. Ganun. So, kaya nga dapat natin isa-isip na ang pagbibigay natin, ang pagbibigay natin ng tulong sa iba yun ay dahil ipinapakita natin ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Oo, sa Diyos. Yung ating pagbibigay. Baka nakala ninyo, yung pagbibigay ninyo sa iba, hindi, tinatandaan niya ng Diyos. Susuklian niya. Kaya tayo, maging maluwag ang ating kalooban sa pagtulong, sa pagbibigay sa ibang tao. Be a cheerful giver. Yes, because the Lord loves a cheerful giver. And the Lord will bless your generous heart. Okay, ano ating pangatlong verse? Tungkol naman ito sa community and support. Ano ang ating verse, Lola Zenny? Ang importante sa buhay ng isang sa mga nakatatandang
tagapag-alaga, no? Ang role, ang papel na ginagampanan ng simbahan at ng komunidad ay napakalaki sa pagsuporta sa ating mga elderly caregivers. Ano yung ating verse dyan? Nandito sa Galatians 6:2 states, "Bear one another's burdens, and in the way you will fulfill the law of Christ." Sa Tagalog naman po, Galatia 6, Kabanata 2. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ito yung sinasabi ko sa iyo kanina, nabanggit ko sa iyo kanina, Lola Seni, na tayo hindi lang pansariling pangangailangan natin ng ating iniisip. Dapat din isipin din natin ang mga ibang tao. Dapat hindi naman sinasabi na yung bang akuin na lang talaga natin. Kumbaga, kung nakikita natin naghihirap ang ating kaibigan, kapitbahay, ka-churchmate mo, huwag kayong mag-atubiling tumulong. Ay, kahit na sa maliliit na bagay, no? Sa maliliit na bagay. Ako nga, yun sa may kapitbahay kami na kasi hindi naman tayo perfect ng taon. Dumating sa amin na dati magkagalit kami, nagkaroon kami ng Pero hindi po ako ng Panginoon na wag mong yung magpagbati na, batiin mo na. Kinausap ko na siya. Tapos nung nalaman ko na yung anak niya ay nagkaroon ng problema, ay yung ginawa ko, pag nagluluto ako, talagang lagi kong hinaan nila bigyan niyo si bigyan mo si ading bigyan mo, puntahan mo siya. Ako, alam mo, pagdating ako, Sister Seni, salamat ha, kasi alam mo wala nga kaming ulam. Tapos sabi niya, pupuntahan ko nga yung anak ko kasi dadalawin ko. Sabi kong ganyan, sabi niya, gusto ko nga kaya lang wala nga akong pamasahe. Tuwing Webes, pinupuntahan niya. Tapos sabi ko sa kanya, sige, sabi kong ganyan. Pag meron maluwag-luwag ang sabi niya, pwede kong makahiram ng gano'n. Sabi ko, huwag na, bibigyan na lang kita. Huwag mo nang bayaran para mabawasan na lang yung kabigatan mo. Kaya yung tuwing makikita niya ako, si Sister Seni, kasi yung bahay nila daanan, tapos si JC. Ay JC, yung bang malaking bagay na yun na dahil doon sa mga simpleng bagay na ginagawa mo, ay na-appreciate ng tao at nakakaluwag sa kanyang damdamin na itong taong ito ay dating yung kagalit ko, pero ngayon siya pa ang tumutulong sa akin ngayon, di ba? Naunawaan niya yung yung kabigatan ko, yung pangangailangan naming pamilya, di ba? Ako naman hindi naman kasi din sabihin natin nagtatrabaho pa kalakihan talaga ang sweldo. Naranasan ko din kasi na siyempre ang pera natin binabudget natin kasi ang daming babayarin Isang araw napansin ko ang isa sa mga estudyante ko, imbis na nandoon sa kasi pananghalian na, dapat nasa classroom para kumain ng pananghalian o di kaya nasa kantin bumibili ng ulam. Bakit siya pumunta doon sa isang lugar na siya lang ang nandoon? Tama-tama palabas ako, napansin ko. Sabi ko, kumain ka na? Yan siyempre, kasi ako manananghalian na ako Tapos sabi niya, ay ma'am, hinihintay ko yung barkada ko dito. Sabi ko, ilan pala kayo? 5. Bakit? Bakit hihintay mo? Doon mo na lang pala hintayin sa kantin. Bakit dito mo hihintayin? Alanganin pa siyang sumagot, Lola Seni. Alanganin siya. Sabi ko, natataka ko, bakit? Sa takbo ng aming usapan, nalaman ko na 5 sila. Ang baon lang pala nila, tagli 5 piso, ang budget nila sa pagkain sa pananghalian,
₱5. Pagdudugtong-dugtongin nila. So 25 pesos 'yon, 'di ba? Tagli-5 sila. Bibili sila ng 15 kanin, 10 pisong munggo. Ihahaluin nila 'yon, tapos hatiin nila sa kanilang 5. Okay. Alam mo, Lola Seni, nung numarinig ko 'yon, halos siniwa ang puso ko. Halos mahiwa. Kasi hindi naman ako gutom na gutom nung oras ng merienda. Bumili ako ng fishball. Alam mo ba magkano fishball ang binili ko? 20 pesos. Tapos ang kumain, 2 lang kami. Samantalang itong mga to, imagine mo, tinipid-tipid ang ₱5, ha? Grabe na. Ang ginawa ko, sabi ko, ang budget ko sa pananghalian ko, 50 pesos. Sabi ko, uy, oo nga pala. Meron akong konting pera dito. Hati tayo, sabi ko ganon. Hati tayo. O, itong 25 sa inyo, yung 25 akin. Ayaw nila tanggapin. Hindi, naging 50 ang pera nila. Tapos sabi ko, hindi, hati tayo. Tama. Ano pa to? Kasya pa ako dito. Mantakin mo, ha? 5 sila sa 25, samantalang yung kalahati, ako lang mag-isa. Kaya kasi ginawa ko yun para hindi rin sila para bang nahihiya, ganon. So, pumayag sila. Tapos sinabi ko lang sa kanila na mag-aral kayo ng mabuti. Sige na, yung ginagawa niyo yung pagpapalain kayo. Ganon. Ibinasbasan mo sila. Kaya, alam niyo po, tayo dapat na mga nakatatanda at ang ating mga pamilya, dapat po tayo maging parte ng ating simbahan o kaya ng any support group para makatulong sa iba. Kasi tulad nung meron kami kasi doon miyembro, Lola Seni, na nasira ang bahay nung nagkaroon ng paeng. Alam mo, ang simbahan namin tumulong sa pagbili ng ibang materials. Hindi man lahat, no? Hindi man lahat, pero tumulong talaga. Yung iba naman tumulong sa damit. Number 4 na? Oh, sige. Okay. Oh, sige. Okay. Ika-4. Finding rest in God. Okay. Dapat po nating ipaalala sa mga lolo't lola na mahalaga ang kanilang mga trabaho, pero sinasabi rin ng ating Diyos na kailangan po nating magpahinga at magtiwala sa Kanya. Saan natin makikita ang Bible verse para dyan, Lola Zen? Psalms 46:10. Be still and know that I am God. Can offer comfort and a reminder to surrender their anxieties to Him. Sa Tagalog naman po, awit 46, Kabanata 10. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang Diyos. Dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. Alam ko, tayong mga lolo't lola, di ba, marami tayong iniisip, no? Mga anxiety na bumabagabag sa atin, Lola Seni. Sabi dito, dapat tayo i-surrender po natin lahat yan sa ating Panginoon. Kasi nga, hindi naman po lahat ng problema natin suluhin natin, tapos kaya din nating hanapan ng solusyon. Dapat din i-commit natin sa Diyos ang ating mga anxieties. Meron ka bang gustong idagdag sa tungkol sa anxieties natin? Ang solusyon lamang po pag dumarating yung mga anxieties sa buhay natin. Pag nanglulupay-pay tayo, nanghihina tayo, prayer is powerful. Yun lang po ang maano ko sa inyo. Correct. And He answers all our prayers. Lahat ng ating kabigatan, idulog natin sa Kanya. Wala pong imposible sa Panginoon.
Amen. Yan po. Kasi, kasi tayo Ano yan? Parati ba tayong ang tawag dyan? Konting lang, na kaagad tayo Naging anxious. Yung bang, pagkabalisa. Oo. Madali tayong mabalisa sa mga maraming bagay. Oo. Diba? But fix our eyes unto the Lord. Yes, oo. Who is the author and the finisher of our faith. Gabi tayo kung mag-alala no? To the extent na parang hindi na tayo makatulog. Yan ang mahirap dyan. Kaya dapat lahat ng ating anxiety, lahat ng ating mga pag-alala, mga rason kung para tayo maging balisa, lahat pong yan, idulog natin sa Panginoon. Lahat ng ating mga mga pangangailangan, idulog po natin sa Diyos. Let's pray. Sige, Lola Zem. Panalangin para sa pinansyal na pangangailangan. Sinabi mo, Panginoon, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, sapagkat kami may pangangailangan pinansyal. Liwanagin mo ang aming mga isip upang malaman namin ang dapat namin gawin. Akayin mo kami sa mga taong may bukas na puso sa pagtulong, sa mga taong may mahigpit na pangangailangan. Hinihiling po rin namin, gawin mo kaming isang mabuting tagapangasiwa ng mga biyayang kaloob mo sa amin, upang kami maging karapat-dapat sa lahat ng kabutihan mo. Ang lahat ng ito'y isinasamo namin sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Nais po namin magpasalamat sa lahat ng aming mga taga-subaybay at tagapakinig. Salamat din po sa aming technicians, si Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama si Uto Mubin. Tuwing 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Marlene Cruz. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.